Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Chinese military uniforms natuklasan sa Pogo Hub sa Pampanga. Pero hindi pa umano indikasyon ng pananakop ayon sa AFP. Dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves, in custody lang at hindi muling ikinulong ayon sa kanyang legal counsel. Secretary Carlito Galvez, itinalaga bilang kinatawan ng Pilipinas sa Peace Summit sa Switzerland. Sa MBC TV correspondents, higit 5 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasamsam sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Sa MBC TV Sports, Boston Celtics tinalo ang Dallas Mavericks sa Game 2. Sa Showbiz Spotted, Musikalayaan, Cine Classics, inilunsad ng pamahalaan bilang pagdiriwang ng Independence Day sa Quirino Grandstand. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Natuklasan ng Chinese military uniforms sa isang follow-up operation na isinagawa sa isang Pogo Hub sa Pampanga. Gayunpaman, pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang suspetsang pinasok na umano ang ating bansa ng mga Chinese militia. Ang dahilan kung bakit alamin sa ulat ni Edniel Parosa. Kinumpirma sa DZRH ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga uniforme ng Chinese military nang nadiskubre sa loob ng sinusuyod pa ngayong Pogo facility sa loob ng Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, 3 set ng uniformeng may markings ng People's Liberation Army ang nakita sa unang 17 gusaling napasok na ng otoridad. Pero nagpapatuloy pa umanong pagsiyasat ng PAOK dahil 29 na buildings pa ang hindi nila naiinspeksyon sa loob ng 10 ektaryang compound ng Lucky South 99. Samantala, pinawi naman ng Armed Forces of the Philippines ang pangampang napasok na ng mga sundalong Chino ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga Pogo. Sa mensahe sa DZRH News, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na maaaring gamit lamang na props ang Chinese uniforms para sa mga online transactions na ginagawa ng scam farm. Patunay umano rito ang kakaunti lamang na bilang ng PLA uniforms na posibleng panloko lang umano at hindi nangangahulugan ng preparasyon para sa pagsalakay sa bansa. Sa hiwalay na pahayag, binanggit ni Yusek Cruz na maaari ng pagmula ng investigasyon ng markings na nakita sa mga uniforme, bagay na ikino-coordinate na umano ng AFP. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinaghahanda na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sundalo sa norte laban sa tinawag na bantang panlabas o external threat. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa ng presidente ang pahayag sa kanyang pagbisita sa mga tropa ng 5th Infantry Division at Joint Task Force Tala sa Gamu, Isabela. Sa kanyang Talk to the Troops, sinabi ni PBBM na kailangan nang maging alertado ng hilagang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga hindi na binanggit na geopolitical development. Tinawag ng presidente na nakababahala ang nasabing mga banta dahilan para atasan ang military units na maghanda sa 2 umano nitong misyon. Naging mapayapa umano ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ito'y kahit patinira ng water cannon ang puwersa ng Davao Regional Police ng mga taga-suporta ng puganteng religious leader. Magbabalita si Kyle Bulyas. Winater cannon ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga pulis na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa kanya at sa 5 pa nitong kasamahan kahapon.
Sa panayam ng DZRH, inihayag ng tagapagsalita ng Davao Regional Police na si Police Major Catherine De La Rey na ginamitan sila ng fire truck na nasa loob ng Kingdom of Jesus College. Kawawa po yung kapulisan natin kasi madaling araw, malamig, pero this Sunday ground po kasi it's our mandate as law enforcers to serve the warrant of arrest. Mabuti naman po nung kinaumagahan na nakausap naman po ng mabuti kaya napapasok po kami doon sa Kingdom of College at na-serve po natin yung warrant of arrest. Sa kabila nito, sinabi ni De La Rey na naging mapayapa pa rin ang buong operasyon at wala ring nasaktan mula sa kanilang hanay. Bukod dito, iginiit ang tagapagsalita na sapat lamang ang bilang ng mga tauhan na kanilang idineploy at hindi sila gumamit ng excessive force sa pagsisilbi ng warrant kay Kibuloy. Ito ang tugon ni De La Rey sa reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tinawag nitong overkill na operasyon ng mga pulis. Samantala, ayon kay De La Rey, partikular na pinuntahan ng Kingdom of Jesus College at ang Glory at Prayer Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City dahil sa natanggap nilang impormasyon na dito huling nakita si Kibuloy. Pero hindi na idinetalya pa ng tagapagsalita kung kailan huling nakita ang pastor at ang 5 pa nitong mga kasama. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, in custody lang daw at hindi muling ikinulong ang dating kongresista na si Arnulfo Teves. Paglilinaw ng kanyang abogado, kasalukuyan lang itong nasa holding area at hindi inaresto. Pakinggan natin ang report ni Nicole Lopez. Nilinaw ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi inaresto muli ang kanyang kliyente na si expelled Congressman Arnulfo Teves sa Timor-Leste, kundi in custody lamang ng mga pulisya sa nasabing bansa. Ginawa ni Topacio ang pahayag matapos sabihin ng Department of Justice na matapos palayain si Teves ay hinuli ito ulit bilang bahagi ng proseso sa Timor-Leste. Ayon kay Topacio, wala naman sa kulungan o naghihimas rehas ngayon si Teves, kundi nasa holding area lamang ang dating mambabatas. Nandun po siya sa isang holding area ng yung PNTL Pulisya Nacional de Timor-Leste. Po, yung PNTL. Dati po siya ay nasa tutong kulungan, yung Decora Prison. Okay. Yung po ay talagang kulungan na may selda, may rehas. Ito po, nasa holding area lang siya to ensure. Kasi nga po, nagkataon lamang na itong isa po ng kanyang extradition hearing. Doon po, yung proseso ng extradition. Ibang korte po to doon sa nagpalaya kay Congress. So malinaw po yun. At yun po ang pinaliwanag sa akin ng mga tao na nakakaalam sa Portuguese law na hindi naman po alam ni Atty. Clavano. Una rito, sinabi ng Department of Justice na misleading, irresponsable at insulto sa Pilipinas at Timor-Leste ang nauna ring pahayag ni Topacio na malaya na si Teves habang nakabinbin ang extradition request ng Pilipinas. Dagdag pa ni Justice Assistant Secretary Nico Clavano na isumite na ng kanilang ahensya ang lahat ng kinakailangang requirements alinsunod sa umiiral na batas sa Timor-Leste. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, nakakadalawa na ang Boston Celtics sa NBA Final Series kontra Dallas Mavericks. Pinangunahan ni Jrue Holiday ang kanyang team with double-double para makuha ang Game 2. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Nananatiling winless ang Dallas Mavericks sa serye ng NBA Finals kontra Boston Celtics. Isang matinding depensa ang ipinakita ng Celtics para may pagpatuloy ang kanilang panalo with 105-98 final score sa Game 2. Pinangunahan ni Jrue Holiday ang kupunan with double-double 26 points and 11 rebounds. Habang nakapagbigay naman ng 21 points and 7 assists si Jaylen Brown. Sa simula ng game, naging agresibo ang paglalaro ng Dallas, taking early lead at 20-14. Ngunit agad itong nahabol ng Celtics, cutting the lead to 28-25. Sa third quarter, nagtie ang score to 57-all, pero agad din itong nabasag sa tulong ni Brown, Derrick White at Jason Tatum, establishing an 83-74 lead. Matapos ang back-to-back triples mula kay Holiday at White, naitala na ng Celtics ang malaking kalamangan at 103-89. Ngunit sumagot ng isang 9-0 run ng Mavericks, cutting the deficit to 98-103.
May pag-asa pa sanang mailapit ang score, pero sinelyuhan na ni Brown ang kanilang ikalawang panalo sa serye with a layup. Samantala, top scorer para sa Dallas si Luka Doncic with triple-double 32 points, 11 assists and 11 rebound. Susubukan ng Dallas na makabawi sa kanilang home court sa Webes June 13. Sa aking pagbabalik, 4 na Pinoy Olympians nakatanggap ng cash incentives. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Secretary Carlito Galvez itinilaga bilang kinatawan ng Pilipinas sa Peace Summit sa Switzerland. Akusasyon ni Senate President Chis Escudero na overpriced ang new Senate building pinalagan. Sa MBC TV Sports, 4 na Pinoy Olympians nakatanggap ng cash incentives. At sa Showbiz Spotted, musikalayaan at cine classics inilunsad ng pamahalaan bilang pagdiriwang ng Independence Day sa Quirino Grandstand. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nakataas na sa ikatlong alarma ang isang sunog na sumiklab sa isang warehouse sa Barangay Vitales, Parañaque City. Alamin natin ang update mula kay Noche Cacas. Noche. Go ahead, Noche. Try natin ulit. Go ahead, Noche Cacas, sa sunog dyan sa Parañaque. Noche. Natin ang report ni Noche Cacas. Samantala, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. bilang kinatawan ng bansa sa Peace Summit sa Switzerland. Ito'y makaraang imbitahin ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Pangulo sa naturang pagpupulong noong nakalipas na linggo. Ang mga detalye iyahatid ni Let Narciso. Si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang ipadadala ng Pilipinas sa Ukraine Peace Summit na gaganapin sa Switzerland. Ayon sa Presidential Communications Office, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Galvez bilang kinatawan ng bansa sa Global Peace Summit ngayong June 15 hanggang 16. Matatanda ang personal na inimbitahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky si Pangulong Marcos na dumalo sa Peace Summit nang bumisita ito sa bansa noong nakaraang linggo. Kinumpirma rin ng Ukrainian President sa isang panayam na makikibahagi ang Pilipinas sa aktibidad. Binigyang diin ni Zelensky ang kahalagahan ng pakikiisa sa Global Summit ng mga bansa sa Southeast Asia sa gitna na rin ng parehong hamong pangseguridad na kinakaharap ng mga ito. Layo ng gaganaping Global Peace Summit na isulong ang mapayapang pagresolba ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinalagan ni Senator Nancy Binay ang akusasyon ni Senate President Chis Escudero na overpriced umano ang iminumungkahi o itinatayong bagong Senate building. Hinaing pa ng senadora, sana raw ay kinausap muna siya para naipaliwanag nito ang dahilan sa pagbabago sa halaga ng pondo. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Pumalag si Senador Nancy Binay sa akusasyon ni Senate President Francis Chis Escudero na OA ang budget ng pagpapatayo sa new Senate building sa Taguig City dahil abutin ito ng 23 billion pesos mula sa original proposed budget nito na 8.9 billion pesos. Siya ang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts na nangasiwa sa proyekto bago siya pinalitan ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Binay, nagulat ito kung saan nanggaling ang mga impormasyon ni Escudero hinggil sa pagpapatayo ng bagong building ng Senado. Nalungkot umano ang senador na hindi man lang nagkaroon ng oras si Escudero upang alamin at siya ay kausapin tungkol sa construction ng mga gusali
kahit tinawagan o tinext man lang. Naipaliwanag sana niya ito ng maayos at nakapagbigay ng mga suhestyon kung paano makatipid at hindi maantala ang kanilang paglilipat sa bagong Senate building sa Taguig City. Fake news din daw ang kumakalat na impormasyon na walang parking sa new Senate building dahil meron itong 3-level basement parking. Nalungkot si Binay dahil mas pinili ni Escudero na nakinig sa mga tinawag niyang marites at bubuyog na bubulong-bulong kaysa siya ay kinausap. Siya ay bahagi ng dating liderato ng Senado bilang kakampi ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Una nito ay inanunsyo ni Senate President Chis Escudero sa flag raising ceremony sa Senado na ipinatigil niya ang construction ng new Senate building. Ito ay dahil OA ang napakalaking budget nito sa panahon na naghihirap ang bansa. Paulit-ulit nitong sinabi na hindi ito nag-aakusa ng anomalya, ngunit mahalagang repasuin muna ang kontrata sa pagitan ng bagong chairman ng Senate Committee on Accounts na si Senador Alan Peter Cayetano. Dahil dito ay madedelay ang paglilipat nila sa bagong Senate building at kahit sa taong 2025 ay hindi ito aabot. Ang Senado ay umuupa ngayon sa Government Service Insurance System o GSIS ng halos 100 milyong piso sa loob ng isang taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Samantala atin ang balikan si Noche Cacas kaugnay po sa sunog na sumiklab sa isang warehouse dyan sa Parañaque. Go ahead, Noche. Yowol, nakataas pa rin sa ikatlong na alarma itong sunog na sumiklab sa isang warehouse dito sa may Jaime Street, Airport Village sa Barangay Vitales sa lungsod ng Parañaque. Sinisika pa rin ng taga-Parañaque Bureau of Fire Protection na maapula itong sunog kaagapay dito sa pag-aapula ng mga fire volunteers sa lugar dahil yun, malapit lamang na ito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 at Terminal 2. Sa ngayon ay may mga dumarating pa rin mga fire truck na tutulong dito sa pag-apula sa sunog na nakataas pa rin sa third alarm. Mula sa kanalan sa Pilipinas, sa DCRA. Ako si Nancy Kakatuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Namimiligro ang pondo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa taong 2025 dahil sa umano'y mga pagkukulang nito sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Hinaing ng fishing community, hindi umano napupunan ng kagawaran ang kanilang mga pangangailangan para mapanatili ang kanilang kabuhayan. Narito ang balita ni Milky Rigunan. Mabubusisi ng husto ang budget sa susunod na taon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kapag sumalang na sa budget deliberation ng Kamara. Kwenestyon ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jefferson Kunghun ang umunoy paggabigo ng BIFAR na magkaloob ng sapat na bangka at upang masuporta sa mga mangisda sa West Philippine Sea. Ito ay sa dumaraming reklamo ng fishing community hinggil sa konting tulong na natatanggap nila mula sa BIFAR kumpara sa aktual na pangailangan para mapanatili ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Kunghun, mahalagang maaksyonan ng mga kakulangan sa suporta sa mga mangisda at mabigyan ng pinakaangkop na resources para may taguyod ang pambansang interes sa pinag-aagawang teritoryo. Dahil dito nagbanta si Kunghun, kailangang busisiin at pag-aralan ng pag-realign o paglilipat sa pondo ng BIFAR sa paparating na budget season para sa 2025. Sa pamagitan nito anya, masisiguro na bawat piso sa inalaang budget ay mapupunta sa pangailangan ng mga mangingisda. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang mga balita, pabor ang isang grupo ng mga guro na i-regulate lamang at hindi ang total ban ng cellphones tuwing school hours. Paliwanag ng chairman ng Teachers Dignity Coalition, hindi may kakailan na malaking tulong pa rin ang gadgets para sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang mga detalye tutukan sa balita ni Alia Ikatlo.
Pabor ang grupo ng mga guro sa panukalang i-regulate ang paggamit ng gadget sa eskwelahan. Ito ang reaksyon ni Benjo Basas, chairman ng Teachers Dignity Coalition, sa isinusulong ni Senator Win Gatchalian na ipagbawal ang gadgets tuwing oras ng klase. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Basas na nakasaad din ito sa existing rule ng Department of Education o DepEd. Pero ayon sa guro, tutol siya sa ideyang i-total ban ang paggamit ng cellphone sa loob ng eskwelahan. Anyang malaking tulong ang gadget sa mga estudyante at guro dahil maraming impormasyon at materials ang nakukuha rito. Dagdag pa ni Basas, dahil wala ng mga libro, nagiging dependent na ang DepEd sa mga idina-download na materials. Na marami po tayong mga materials na pwedeng kuhanin na nasa online. Ang laki rin ang tulong nito sa mga teachers at sa mga bata. Lalo na po, yung DepEd, binanggit ko na, yung DepEd po, nagiging dependent po tayo dun sa mga downloadable materials po. Kaya kapag hindi po tayo, kung yung bata walang laptop, mas madali na cellphone ang gagamitin niya. Sa palagay ni Basas ay mas kailangan pa ng mas malalim na pag-aaral kung mas mainam bang magpatupad ng total ban sa paggamit ng cellphone o payagan ang paggamit nito sa loob ng paaralan. Para sa NBC TV Network News, ito si Aliyah Ekatlo, Sama-sama Tayo Pilipino. Magandang tanghali Pilipinas. Para sa ating ulat panahon ngayong Tuesday, June 11, 2024. Batay sa latest satellite image mula sa Pag-asa, may binabantayan tayong low pressure area na nabuo kahapon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m., huli itong namataan sa layong 145 kilometers, Kanluran-Hilagang-Kanluran ng Butuan City sa Agusan del Norte. Sa assessment ng Weather Bureau, mababa ang tsansa nito na lumakas bilang isang bagyo at may posibilidad din na malusaw rin ito kaagad ngayong araw. Gayunman, inaasang magdadala ito ng maghapong pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, partikular na sa Dinagat Islands, Agusan del Norte at Surigao del Norte. Kaya naman iba yung pag-iingat pa rin po laban sa banta ng flash floods at landslides. Samantala, hindi muna ulit makakaapekto ang hanging habagat sa ating bansa at least for the next few days dahil ang bugso po nito ay kasalukuyang umiiral sa West Philippine Sea. Kaya naman sa nalalabing bahagi na ating bansa, asahan pa rin ang mainit na panahon lalo na sa tanghali at paminsang isolated rains naman sa hapon at gabi. Sa lagay naman ng temperatura sa Lawag, Tacloban at Iloilo, maglalaro ang init ngayong araw mula 25 to 32 degrees Celsius, habang posible namang umakyat sa 34 degrees Celsius ang init ngayong tanghali dito sa Kamaynilaan. Para naman sa ating 3-day weather forecast dito sa Metro Manila, patuloy pa rin ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng isolated rains at thunderstorms sa hapon at gabi. Ugaliin na pong magbaon ng payong dahil batay po sa rainfall pattern sa mga nakalipas na pag-ulan dito sa Kamaynilaan. Karaniwang umaabot ito mula katamtaman hanggang sa malakas na pagbuhos ng ulan, habang maglalaro naman ang temperatura mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, lulubog naman si Haring Araw mamayang 6:25 ng gabi. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsimula na kahapon ang inorganisang 3-day event ng pamahalaan bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At kabilang nga sa mga ito ay ang pagsasama-sama ng ilang mga awit. Habang may oportunidad ding mapanood ng libre ang mga pelikulang magmumulat sa diwa at pusong makabayan ng mga Pilipino. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiriwang din ang talentong Pilipino. Ilan nga sa mga ililunsad na aktibidad ng pamahalaan na bahagi ng 3-day Independence Day celebration ay ang Musikalayaan na umarangkada na kahapon kung saan nakipagrakraka ng mga dumalo sa bandang Rocksteady at Cine Classics na kasado naman ngayong araw. Sa anunsyo ng Presidential Communications Office, kabilang sa mga magtatanghal mamaya sa Quirino Grandstand ay ang hindi tayo pwede hitmakers na The Ones. Habang bukas naman magpe-perform ang binansagang Nations Girl Group na BINI. Speaking of BINI, bago magpasaya sa Musikalayaan, idaraos ngayong araw ng 8-member girl group ang kanilang Happy National BINI Day bilang pagdiriwang naman ng kanilang 3rd anniversary.
Pero kung may OPM stars, di rin papahuli ang ilang natatanging pelikulang Pilipino tampok ang buhay ng mga magigiting na bayani ng bansa na muling mapapanood sa inilunsad na Cine Classics. Nariyan ang Bonifacio, ang unang pangulo na pinagbidahan ng actor-turned-politician na si Senator Robin Padilla. Award-winning historical biopic General Luna na ginampanan ni John Arcilla at Goyo, ang batang general na pinagbidahan ni Paulo Avellino. Samantala, kagabi sa pangunguna ni National Artist for Dance Alice Reyes, ginanap ang Sayaw Tungo sa Kalayaan Dance Concert. Ang 3-day Independence Day celebration na ito ay may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. At sa aking pagbabalik, SB19 leader na si Pablo nagsalita na matapos ang pambabatikos ng ilan nilang tagahanga kay Alas Pilipinas player CC Rondina. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Rehabilitasyon ng Magat Dam isinusulong ni PBBM. Sa MBC TV correspondents, higit 5 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasamsam sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Sa hoy bawal yan, parusa sa pambabastos sa pag-awit sa lupang hinirang, alamin. Sa MBC TV Sports, 4 na Pinoy Olympians nakatanggap ng cash incentives. At sa Showbiz Spotted, volleyball star CC Rondina nagsorry matapos i-bash ng ilang SB19 fans. Leader ng grupo na si Pablo may paalala sa mga tagahanga. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Isinusulong naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang rehabilitasyon ng Magat Dam matapos nitong matagumpay na pasinayaan ang bagong solar-powered irrigation sa Isabela. Ang mungkahi ng Pangulo, alamin sa report ni Rose Babiera. Isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang rehabilitasyon ng Magat Dam at modernisasyon ng mga pasilidad na pang-agrikultura sa Cagayan Valley sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng bagong solar-powered pump irrigation sa Quirino, Isabela. Sinabi ng Pangulo na inaatasan niya ang National Irrigation Administration o NIA na suriing muli ang dam at pag-aralan ang posibleng rehabilitasyong gawin dito para mapaganda at mapakinabangan itong muli. Iminungkahi rin ng Presidente na lagyan din ang dam ng mga solar-powered irrigation system kung kakayanin at palawagin pa ang modernisasyon nito. Nag-uusap na kami ni Administrator Gillian, namin, balikan natin, tignan natin ulit yung Magat Dam at tignan natin kung pwede pa. Mukhang meron pang kailangan na meron siguro rehabilitation na kailangan pagandahin natin, lagyan din natin ng ganitong solar kung babagay siya. Para naman i-modernize natin lahat ng ating mga facilities. Ang Magat Dam ay itinayo noong 1975 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng irigasyon ng 85,000 ektaryang lupain sa rehiyon ng Cagayan. Nagja-generate rin ito ng 540 megawatts na hydroelectric power. Pagmamalaki ng Pangulo, hindi raw nagkamali ang kanyang ama na ang Magat Dam ay magsisilbing susi sa kaunlaran sa buong rehiyon. Bukod sa Magat Dam, inanyayahan din ng Presidente ang NIA na pag-aralan ng mga irrigation assets sa buong bansa at tukuyin kung maaaring magtayo ng mga generation facilities o iba pang pasilidad dito para mabawasan ang pasanin ng mga magsasaka. Kasabay nito, nangako rin ng Pangulo na ipagpapatuloy niya ang sinimulang trabaho ng kanyang ama. Napaunlarin ang agrikultura at ekonomiya ng Cagayan Valley. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, mariing kinundena ng grupong Piston ang panghaharas at pananakit ng ilang miyembro ng Manibela sa ating DZRH reporter na si Val Gonzales kahapon. Ang pananakit nangyari habang nagbabalita si Gonzales sa gitna ng 3 araw na kilos protesta ng grupo ng mga tsuper laban sa PUV consolidation. Ang buong detalye tutukan sa report ni Boy Gonzales. Pinondena ng pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator sa nationwide o Piston ang pangaharas at pananakit ng ilang miyembro ng grupong Manibela sa DZRH reporter na si Val Gonzales. Ito'y habang nagbabalita sa isinasagawang kilos protesta ng nabanggit na transport group sa harap ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City kahapon.
Ayon kay Ruben Bailon ng Deputy Secretary General ng Piston, taliwas ito sa prinsipyo ng kanilang grupo dahil kahit papaano ay kaalyado ng grupo ang hanay ng media sa pagbibigay ng patas at maayos na balita sa publiko. Pananakit na nangyari kahapon doon sa LTFRB ay kinukundi na namin yan dahil ang media ay bahagi na sa malawak ng mamamayan kaysa natin sila sa paghahatid ng mga tamang balita at kasama natin sila sa katrabaho natin sa lipunan. Kaya mahalaga na dapat minamalasakitan itong mga manggagawa sa media natin. Hindi nilalait o hindi sinasaktan. Ang mensahe ni Bailon sa presidente ng Manibela na si Mar Balbuena na sana'y hindi na maulit ang insidente at mas mainam na may koordinasyon sa ibang transport sektor at maging maayos ang lahat ng pagkilos. Samantala, muling nanawagan ng Piston sa Korte Suprema na umiiling ng maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa PUB Modernization Program ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Sa nalalapit na ika-85th anniversary ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH, umarangkada na ang Gawad Pamilyang Pilipino para dinggin ang mga natatanging kwentong DZRH ng ating mga tagapakinig. Kung ano ang sorpresang naghihintay sa mga mapipili, alamin sa report na ito. Sinimulan na ng himpilan ng DZRH ang pangangalap ng kwento ng mga pamilyang patuloy na sumusubaybay sa istasyon sa ilalim ng proyektong Gawad Pamilyang Pilipino. Ang Gawad Pamilyang Pilipino ay bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ng DZRH sa ika-15 ng Hulyo na may temang Sama-sama sa ika-85, kung saan itatampok ang mga pamilyang may natatanging kwento, kung paano nila namana at paano naging bahagi ng kanilang buhay ang pagsubaybay sa radyo at mga programa ng DZRH. Ang mga tagapakinig ay hinihikayat na magpadala at magbahagi ng kanilang kwento sa email address ng DZRH na dzrhnewsdesk@gmail.com. 10 pamilya ang mapipili na maibahagi ang kanilang kwento sa publiko at maaaring makatanggap ng regalo mula sa istasyon. Tumatanggap ang himpilan ng magsusumite ng kanilang kwento hanggang ika-30 ng Hunyo. Makikita rin ang detalye ng proyektong ito sa mga social media accounts ng DZRH. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasamsam naman ang nasa higit 5 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera Region. Yan at ang iba pang mga rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Cordillera. Nasamsam ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang higit 5 milyong pisong halaga ng illegal na droga kasabay na pagkakaaresto sa 5 drug personalities sa isang linggong anti-drug operations. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera, winasak ng mga operating troops ang nadiskobring 6,100 piraso ng fully grown marijuana plants, 7,650 marijuana seedlings na may standard drug price na 1,526,000 pesos sa Kibungan at Bacon, Benguet. Samantalang abot naman sa 29,000 gramo ng tuyong marijuana, nagkakalaga ng 3.4 na milyong piso ang na-recover sa La Trinidad, Benguet. Sa kabilang dako na timbog naman sa magkaiwalay na operasyon ng 5 drug personalities sa Baga City, Kalinga at Apayao at nakumpiska ang 12.69 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng higit 86,000 piso. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa custodial facility ngayon ng Santa Maria Police Station ang 2 suspect na tulak ng illegal na droga matapos silang maaresto sa buy-bust operation ikinasa ng PNP. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major J. Bram Casiano, ang mga suspect ay isang 40 anyos na magsasaka at 48 years old na welder na parehong residente ng Barangay San Leon, Umingan, Pangasinan. Nakumpiska sa mga itong 45 gramo ng hinihinalang shabu na may street drug price na
306,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magkikipagtulungan ang mga New People's Army sa mga kasundaluhan upang mahikayat pa ang natitira pang NPA sa Samar at Eastern Samar na bumalik na sa gobyerno. Ito ang kinumpirma ng mataas na opisyal na si Brigadier General Noel Vistoer. Ayon sa opisyal, ang mga former members ng New People's Army Sub Regional Committee Apoy Platon ay magiging instrumento ngayon sa natitira pang 16 na mga membro ng New People's Army upang mahikayat na bumalik na sa gobyerno. Magpapadala ang nasabing mga former rebels na encouragement letters o sulat at video messages sa mga aktibo pa na membro ng New People's Army. Kabilang sa mga nananawagan si Alias Brando, 22 anyos, former leader ng Esquadra 1 sa mga remaining NPA na bumalik na sa kanilang pamilya. Batay sa report sa 47 members at 43 firearms sa third quarter ng 2023, ang Apoy Platoons ay meron na lamang 16 members at 25 members sa sub-second week naman ng June 2024. Karamihan dito ay sumuko sa pamamagitan ng programang Friends Rescued Engagement sa pamamagitan rin ng paghikayat ng kanilang mga pamilya. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang ating pambansang awit ay may makahulugang liriko na may may tonong madaling makabisa at makasabayan ng lahat. Kaya naman itinuturo na ang mga awiting ito sa eskwela, maski sa mga bata. Gayunpaman, may mga pamantayan ng wastong pag-awit nito. Gayon din ang mga kaparusahan sa mga hindi rumirespeto rito. Kung ano-ano ito o ano-ano ito, talakayin natin sa report ni Rose Babiera. Isa sa mga kauna-unahang itinuturo sa paaralan ay ang wastong pag-awit ng lupang hinirang. Isa rin ito sa mga awitin na unang pinakakabisa sa mga estudyante para naman sila ay makasabay sa flag raising ceremony. Ayon sa batas, ang seremonyang ito ay dapat isinasagawa ng mga sangay ng pamahalaan at paaralan sa araw-araw. Sa pag-awit nito, dapat ay nakatayo ng tuwid at nakapatong ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib, habang nakatingin sa direksyon kung nasa ng watawat ng Pilipinas. Kapag nagsimula na itong tumugtog, lahat ng tao at sasakyan ay inaasahang tumigil sa paglalakad at sa pagdaloy. Ang mga nakasombrero naman ay nararapat itong tanggalin ng panandalian. Ang awiting ito ay nasa tempong 2/4 at nasa kina G. At ayon sa pinuno ng Heraldist Section ng National Historical Institute na si Teodoro Atienza, ang pag-awit ng lupang hinirang ay dapat tumagal lamang ng 53 segundo. Nakasaad ito sa ilalim ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Sa kabila ng mga espesipikong panuntunang ito, marami pa rin ang hindi sumusunod dito. Sa ibang pagkakataon pa nga, iba't ibang bersyon ang ating naririnig. Kaya paalala ng otoridad, huwag itong gawing katuwaan dahil ang sino mang mahuling lumabag dito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 hanggang 20,000 piso o pagkakakulong ng hindi lalampas sa 1 taon. Pagkakakulong at multa naman ang ipapataw sa mga mahuhuli sa mga susunod pang offense. Olympics update naman tayo. Papalapit na ng papalapit ang Paris Olympics at kasabay ng puspusang ensayo ng ating mga pambato, patuloy rin ang kanilang natatanggap na suporta dahil kamakailan, 4 sa mga itong nakatanggap ng financial assistance. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Nakatanggap ng financial assistance ang 4 na atletang Pilipinong magre-representa sa bansa sa paparating na 2024 Paris Olympics. Ang incentives ay mula sa opisina ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kung saan nabigyan ng mga boksingerong sina Nesty Petesio, Hergy Bacyadan at Ira Villegas, kasama rin ang fencer na si Samantha Catantan. Matatandaan una nang nakatanggap ng nasabing assistance ang mga gymnast na sina Levi Jong Rui Vivar at Carlos Yulo, weightlifters na sina John Senisa, Elrin Ando at Vanessa Sarno, at ang rower ni si Giovanni Delgaco. Si Catantan ang first ever fencer since 32 years na nakapasok sa Summer Games, matapos nitong magpakitang gilas sa Asia-Oceania Zonal Olympic Qualifiers 2024. Ito rin ang unang Olympics na lalahukan nila Bacyadan at Villegas, habang ikalawa na ito para kay Petesio, matapos niyang makuha ang silver medal sa Tokyo Olympics noong 2021.
Nasa 15 atletang Pinoy ang puspusang nag-e-ensayo matapos makuha ang slot sa 2024 Paris Olympics at inaasahan pa itong madagdagan sa mga susunod na linggo. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borjas, sama-sama tayo, Pilipino. Nagkainitan sa social media ang ilang fans ng SB19 at fans ng volleyball community. Ito'y matapos makatanggap ng pambabatikos mula sa mga tagahanga ng P-Pop Kings, ang Alas Pilipinas player na si Cici Rondina tungkol sa naging sagot nito noong nagdaang Pistang Pinoy sa South Korea. Ang paliwanag ng volleyball player at inilabas na pahayag ng leader ng grupo na si Pablo, alamin sa Showbiz Report na ito. Agad nagsorry ang Alas Pilipinas player na si Cici Rondina matapos makatanggap ng pambabash mula sa ilang 18 of fans ng P-Pop Kings SB19. Nag-ugat ang pambabatikos matapos dumalo ang 5-member boy group at Alas Pilipinas sa pagdiriwang ng 126th Independence Day at National Migrant Workers Day na bahagi ng Pistang Pinoy sa Korea, kung saan di nagustuhan ng ilang tagahanga ng SB19 ang naging sagot ng volleyball star nang matanong ito kung sino ang hinihintay nilang mapanood na mag-perform noong araw na iyon. Paliwanag ni Rondina sa pamamagitan ng isang Instagram live. Nandun kasi si SB19, like, personal hindi ko talaga sila, hindi ko alam ba. And then, tinanong ako na sino pinaka-inaantay mo dito, ganyan. Sabi nila, SB19, ganyan ko. SB, ay hindi ko kilala yun. Starbucks lang alam ko, like, ganun. So, ayun, daming na-offend siguro. Kaya, sorry po talaga. I'm really sorry. Samantala, naglabas din ng pahayag ang leader ng SB19 na si Pablo sa kinasangkutang isyu ng kanilang fans. Paalala nito, kailangang irespeto ng kanilang mga tagahanga na hindi naman lahat ng tao ay kilala ang kanilang grupo. Hindi rin anya sa lahat ng pagkakataon ay pabor sa kanila ang opinyon ng iba. Pakiusap pa nito sa 18, hindi kailangan ikumpara kung sino ang mas magaling o mas maraming nagawa para sa bansa. Ang dapat anya ay maghilahan pataas sa iisang layunin na iangat ang Pilipinas sa larangan man yan ng musika o palakasan. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Newell. Maraming salamat sa ating Showbiz Angel, Matchpoint Millie at kay Rovic. Pero bago lang po tayo magpaalam, ilang linggo na lang, Aliwan season na. Bukod sa ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng Araw ng Kalayaan, bay idagdag na natin sa ating listahan ang makulay at masayang pista ng Aliwan. Ayan, so mark your calendars dahil sa darating na June 27 hanggang 29, matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman, inaanyayahan ko po kayong makiisa, makisaya dahil pista'y narito na, Aliwan Fiesta 2024. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.